Magandang araw sa inyong lahat dyan. Tayo ay mag-uusap tayo ngayon. Tanungin ko kayo, papayag ba kayo na tawagin kayong masamang tao? Payag ba kayo? Kung payag kayong tawagin kayong masamang tao, ito sasabihin ko sa iyo, nagpapatotoo ka. Oo, nagpapatotoo ka pag tinawag kang masamang tao ka. Kasi yung iba dyan, pag tinawag silang masamang tao, nagagalit, aawain ka pa. Pag tinawag mo silang masamang tao, kagaya ng Saksi Nyoba, dating daan, di ba? Mga mananamba, mga deboto, pag pinagsabihan mo silang masamang tao. Pero sa akin, pag pinagsabihan mo akong masamang tao, binabati pa kita. Nagpapasalamat ako sa iyo na pinagsabihan mo akong masamang tao. Yun. Pag pinagsabihan mo akong mabuting tao ako, doon ako nagagalit. Pag pinagsabihan mo kung mabuting tao ako. Kasi dito sa social media, marami nagagalit sa akin. Yung iba naman na nag-heart sa akin. Masyado akong mapagkumbaba sa aking sarili. Kasi kapag nagtapat ka ng iyong kasalanan, syempre, halimbawa, di ba masarap pakiramdam sa sarili natin na tinawag tayo gwapo, pogi, maganda, sexy, di ba? Mas masarap pakiramdam yun. Di ba? Especially sa mga babae. Ewan ko ba. Pasensya na po kayo kay mga babae dyan. Syempre nahubog kayo dahil sa kay Satanas. Pag si Satanas kasi ang akala mo ang Diyos na nagbigay ng kayamanan, hindi. Ang nagbigay sa iyo ng kayamanan si Satanas. Halimbawa, nanalo ka sa loto. Pag nanalo ka sa loto, hindi ang Diyos ang nagpanalo sa iyo sa loto. Si Satanas mismo nagpayaman sa iyo. Si Satanas. Pag ako tumaya sa loto, ang panalangin ko sa Diyos, sabi ko, Panginoon, wag mo ako panalunin. Natupad. Wag ako manalo, 'di ba? Sabi ko sa Diyos Ama, kapag nanalangin ka, Ama, Diyos Ama, Panginoon Diyos, sana manala ako sa loto. Hindi ang Diyos ang hindi ang Diyos ang pinanalanginan mo. Si Satanas ang pinanalanginan mo. Pasyensya na po kayo, nagagalit kayo sa akin. Kasi marami nagbabato sa akin ng angry face. Dito, nagbabato sa akin ng angry face dito. Kapag ako nagla-live dito. Pag ako nagla-live dito, madalas nagbabato sa akin ng angry face. Yun. Angry face. Kasi ako, nagpapatotoo ako dito. Dahil ko pa yung pare, ministro, mga ngaral, si Brother Eli, tapos mga pastor na born again, tsaka mga Saksi Nyoba. Nagagalit sila sa akin eh. Oo, nagagalit sila sa akin. Uulitin ko sa inyo, pag nanalangin ka na manalo ka sa loto, ibig sabihin, hindi ang Diyos sa pinalalining langinan mo.
Sinong pinalanginan mo? Si Satanas ang pinalanginan mo na gusto mo manalo sa loto. Ako kapag nagtaya ako, sabi ko, Diyos Ama, wag mo ako panalunin dito sa taya ko dito Kaya nagtataya ako dito para makatulong ako. Kaya tumaya ako dito para makatulong ako, para yung tinataya ko dito sa loto nito ay marami mapupuntahan. Halimbawa, 20 pesos ang taya ko sa loto. Mega Loto, 20 pesos. Itataya ko yung 20 pesos. Minsan nananalangin ako sa Diyos. Panginoon Diyos, wag niyo po akong panalunin. Yung sumunod sa akin, na magtaya sa akin, nagkamot ang ulo. Oo, nagkamot ang ulo. Marami akong diyan sa mga na yan. Ang karamihan kasi nagtataya sa loto, ang hiling nila sa Diyos nila, ang di nila alam, ang Diyos nila, si Satanas. Huwag po kayo magagalit. Siyempre nananalangin kayo gusto nyo manalo kayo sa loto Kapag pinalanginan mo na gusto mo manalo sa loto, ito sasabihin mo sa inyo, si Satanas ang pinalanginan mo, hindi ang Diyos. Hindi ang Diyos. Once na nanalo ka sa loto, hindi ang Diyos ang nagpanalo sa iyo. Si Satanas ang nagpanalo sa iyo. Totoo yan. Totoo yan. Si Satanas ang nagpanalo sa iyo. Hindi ang Diyos Ama. Ang gusto mo naman. Ako, ilang beses na ako nananalangin sa Diyos na Panginoon, sabi ko, Panginoon, sana dumating na yung kaguluhan, dumating na yung Ako, iba yung panalangin ko Pero yung karamihan, ang panalangin nila, matiwasay ang gusto nila. Ako kaguluhan Bakit? Gusto ko matapos itong mundo nito. Masyadong masyadong magulo, masyadong pride, masyadong maluho dito sa mundo nito. Marami mga maluho dito sa mundo nito. Para kung nasa impyerno talaga. Syempre, pagdating sa impyerno, ganon din ang kalagayan mo. Kung mayaman ka dito, mas yayaman ka dun sa impyerno, sabi ko sa iyo Mas yayaman ka dun Kasi ang nagpapayaman sa iyo si Satanas Lalo-lalo na sa mga gobyerno. Ito yung mga nananalo sa mga presidente, vice president, senador. Hindi ang Diyos nagpanalo sa iyo. Si Satanas ang nagpanalo sa iyo. Totoo yan. Mas mapalad pa ngayong mamatay ka na lang Yung i-ambush ka, mas mabuti mamatay ka na lang kaysa mabuhay kang mataas ang posisyon mo. Mas maganda mamatay ka na lang. Sabi ko, Panginoon Diyos. Ako, marami akong panalangin sa Diyos. Ama, tanggapin mo ang aking espiritu ko. Sumagot ang Diyos sa akin, anak, sabi ko, anak, hindi pa pwede, anak, may misyon ka pa dito, sabi ng Diyos sa akin. Sabi, dito sa puso ko, sabi ng Diyos sa akin, bakit po, Panginoon? Pagod na ako, Panginoon, sabi ko, Panginoon, pagod na ako ayaw mo naman kunin yung espiritu ko. Bakit? Nagtapat naman ako Sabi ko, nagtapat naman ako. Inamin ko naman ang kasalanan ko. Sumamba na ako sa iyo. Hindi, sabi sa akin ng Panginoon, hindi yan paraan yan. Kahit hindi ka sumamba sa akin, anak, sabi sa akin ng Panginoon Diyos,
sabi sa akin ng Panginoon Diyos, kahit hindi ka sumamba, basta maging totoo ka lang sa sarili mo. Sabi ng Diyos Ama. Yun, sabi. Hindi kagaya dyan, tawag sila ng tawag sa akin ng Panginoon, Panginoon. Diba? Diba, sabi ng Panginoon Jesucristo doon sa Apokalipsis, doon sa Biblia. Diba? Ito yung kambing, ito yung tupa. Yung kambing, nagmamalinis. Sabi ng kambing, ito, nangaral ako yung salita. Nagpaalis ako ng demonyo sa katawan. Tapos, nagpakain ako. Tapos, lagi ako nananalangin sa inyo. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Ang sagot niya sa kambing, lumayo kayo sa akin, kayo mga tampalasan. Lumayo kayo sa akin. Kayo mga pantampalasan. Sabi ng tupa. Sabi, umiyak pa yung tupa dun. Umiyak siya. Umiyak yung tupa dun. Sabi niya, Panginoon, alam ko hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Ako yung makasalanan. Ako yung hindi ako kumikilala ng yung pangalan. Pero sabi sa kanya ng Panginoon, hindi mo ba naalala yung ginagawa mo sa aking anak? Hindi mo naalala? Itong ang aking anak. Pinakain mo siya. Hindi mo naalala yun? Ibig sabihin, itong tupa nito, meron siya nagagawang kabutihan. Yun, nung kasagsagan siyang nasa masama, kasagsagan yun. Yun, para yun. Marami kasi mga mapag-imbabaw talaga dito sa mundo nito. Lalo-lalo na sa langit, lalo-lalo na sa impyerno. Pagdating sa langit, walang mapangimbabaw doon. Walang mayaman, o walang mayaman doon sa langit. Lahat pantay-pantay. Kahit mahirap ka, kapag mahirap yung isa, mahirap ka rin. Pantay-pantay lang. Yun, pantay-pantay lang. Kaya, walang pataasan ng doon sa langit. Kapag pantay-pantay lang, tapos, walang mayaman. Kapag mayaman ka, ibig sabihin, mas makapangyarihan ka pa sa makapangyarihan sa lahat. Yun na nangyayari. Diba? Yun na nangyayari. Sabi ko sarili ko, yung nagbigay ng utos. Diba? Minsan kapag nagbigay ng utos, nagko-question pa tayo Baka sabihin natin, nagbigay ng utos. Sabihin sa atin, nagbigay ng utos. Panginoon, kailangan namin itong sundin to. Ba? Kailangan namin yan. Wala akong malay dyan. Dapat alamin namin yan. Bakit mo pa alamin? Isusundin mo lang yung utos. Pag gusto mo pang alamin yung utos na yan, ibig sabihin, nagdududa ka sa iyong Panginoon. Diba? Nagdududa ka. Kagaya sa Kongreso. Diba? Sila yung gumagawa ng batas. Sila yung gumagawa ng utos. Halimbawa, bawal manilip. Bawal mag-Facebook tuwing kumakain, di ba? Pag ganon. Yung mga kabawalan, mga bawal. Kine-question mo. Pag kine-question mo yung lahat ng utos, kine-question mo, kagaya ng batas trapiko, kine-question mo, lalabas niyan para mas mataas ka pa dun sa nagbibigay ng utos. Di ba yung nagbibigay ng utos dapat mas mataas sa'yo? Yung nagbibigay sa'yo ng utos. Yun yung mas mataas sa'yo. Diba? Diba tama ako? Yung nagbibigay sa'yo,
mas mataas sa'yo yung utos. Dapat wala ka dapat palag dun. Kung mas mataas yun, tapos ikaw naman sa mababa, ang dapat yung mga mabababang tao walang karapan na mag-question kung anong iuutos. Ibig sabihin, halimbawa anak ka, meron ding isang anak, yung nanay. O anak, bilin mo ako ng suka. Ma, ako na naman ma. Sabi, ako na naman. Sabi, ganun yun. Ibig sabihin, kina-question niya yung nanay niya. Bakit ako na naman? Nandito naman isa. Lagi naman ako. Di ba? Ibig sabihin, parang ikaw anak, parang mas mataas ka pa sa nanay mo. Parang mas mataas ka pa sa nanay mo. Once na nagrereklamo ka, sana nag-uutos sa'yo, lalabas niya para mas mataas ka. Oo, totoo yun. Totoo yun. Para mas mataas ka sa nag-uutos sa'yo. Kaya nagrereklamo ka. Yun. Kaya nagrereklamo ka. Ganun yun. Kaya nagrereklamo ka nun. Sabi ko, sumunod. Sabi ko, pag merong ipapautos sa akin, sunod na lang ako pag ganyan. Syempre, bawa, tatanong sa'yo ng magulang mo, bawa, nanay mo, anak, sino mas matanda dito? Ikaw o ako, di ba? Kakamot yung ulo yung bata. Kaya nasasabi ko, kaya ganyan. Porket na may pinag-aralan ka, samantala yung magulang mo walang pinag-aralan. Ikaw bata ka. Porket na pinag-aaral ka ng anak mo, wag kang ganyan. Magulang mo sila. Yun. Magulang mo sila. Ang higit sa lahat, hindi ka magiging tao kapag wala sila. Hindi ka magiging tao niyan. Kundi dahil sa kanila, minsan niya pinagtsatsagaan kang alagang Tapos ganyan ang ugali mo. Binibigay yung gusto mo. Yun, binibigay yung gusto mo. Yun. Pero, ako naman, pag may anak akong ganyan, anak, anong gusto mo anak? Sige, palit tayo. Pagbibigyan ko yung anak ko, anak, ako mag-aaral, ikaw magtatrabaho, gusto mo yon? Matulala siya pag ganyan. Sige anak, palit tayo. Alam mo ba anak, ang hirap-hirap magtrabaho anak. Ang hirap-hirap. Diba? Ang hirap-hirap. Baka hiramin ko yung gadget ni Doraemon. Diba? Anak, sige, ihiramin ko yung gadget ni Doraemon. Palit tayo ng kalagayan. Para malaman mo kung gaano kahirap maging isang magulang. Diba? Ganun yun. Kung gaano kahirap na maging isang magulang. Pero mas madali yung magiging anak. Mas madali yun. Kapag ang anak. Yun. Yung iba kasing mga anak kasi, yung mga bata kasi, ang gusto nila, wala silang sinusunod na batas. Kagaya natin mga Kristiyano, gusto natin, wala tayong sinusunod na batas. Minsan, kine-question natin yung binibigay sa atin ng batas. Kaya lang, hindi pwede. Kine-question kasi natin yung batas na yun. Kagaya ng kasulat sa Biblia. Mismo, akala ko, ginawa ng Diyos yung Biblia na yan. Yung pala, ginawa itong Biblia para malito tayo. Pasensya na po kayo yung nagbabasa ng Biblia dyan. Ginawang itong Biblia na ito para malito tayo. Para ma-worry tayo, para hindi tayo
makampante. Siyempre, lagi tayo kampante. Kampante sa bisyo, kampante sa pagyaman, para maging worry, para maging worry tayo, para maging magulo yung isip natin. Kaya ito yung Biblia nito, ginawa tong Biblia nito para magulo yung isip natin. Totoo yan. Pasensya na po kayo mga Iglesia ni Cristo, Katoliko, MCGI, Saksinyoba, Born Again. Ginawa itong Biblia nito para malito tayo. Totoo yan, para malito tayo. Yun. Ang sinasabi ko sa iyo, di ba? Halimbawa, mas mataas sa iyo. Halimbawa, sino mas masarap? Sino mas mataas? Yung nagbabayad ng upa o may-ari ng pinaupaupahan mo? Hindi ko matansya. Dapat, halimbawa, nangangailangan ng tirahan. Siyempre, magbabayad ka ng upa. Halimbawa, 3 months deposit. Ano ba? 1 month's advance. 3 months deposit. Kailangan, kung nilipat ka, kailangan 3 months deposit. Dito Kalila Ruby, ibang klase. Pagka tiras sa kanila, pagka pag sa susunod buwan pa sila magbabayad yan, pag nangyayari. Kasi kasama kasi yung kuya ko kasi. Kaya meron silang discount nangyayari dyan. Ito si Ruby, medyo kampante yan si Ruby. Yun. Sabi ko, ito si Ruby. Ruby. Yun. Ayun. Para maliwanagan tayo kasi tayo. Yung lababo niya, ang tagal-tagal na lababo niya, ilang buwan na yung, ilang taon na yung lababo? 2 taon kalahati na. Naka yung lababo na yan? 2 taon kalahati. Hindi. 1 taon kalahati. Ibig sabihin, 1 taon kalahati, wala na si Kuya Per dyan. 1 taon kalahati. Yan. Wala na si Kuya Per dyan. Si Ruby na nandyan. Nung nawala si Kuya Per dyan, nagbara yung lababo nila yan, nabara. Ano ba ginagawa yung lababo dyan? Kasi dyan yung tinatapon yung chemical. Yun. Madalas, ito si Ruby, madalas ito pinapagalitan ni Kuya Per. Yan si Ruby na yan. Madalas nang pinapagalitan yan. Ruby, hindi tama yung pagtapon. Dapat kukuha ka ng plastic. Nakatalikod si Kuya Per. Ito naman si Ruby, panay tapon yan. Pag wala si Kuya Per, yun, sige. Pag minsan nagsiservice niya si Ruby dyan. Kasi, syempre, dalawang araw ng day off si Ruby. Diba? Ganyan, 2 araw. Ang pinakamaganda kasi dyan, mas sinasikaso niya yung boyfriend niya kaysa lababo. Isang taon kalahati na yung barado yung lababo dyan. 1 taon kalahati na. Mamaya tatapon na naman sa sahig ng banyo yan. Mamaya magtatapon ng Di malaman kung minsan sa banyo na sila naguhugas niyan. Paano kasi barado yung lababo? Barado. Hindi kasi nasikaso kasi mas inasikaso yung boyfriend niya. Kaya ganyan. Kaya yung gripo diyan dati.
lagi tumatagas ang tubig. Kaya lang, si Ate Madel ang nakakita. Si Ate Madel, laging baha yung yung CR, sabi. Tapos, nung narinig niya ni Ate Madel, yung tubig, tumatagas dyan, doon pala sa amin. Akala ko, ang narinig niyan tubig na tumatagas sa kanila, yung pala dito pala sa amin. Nasikaso niya yung tubig. Kasi mahal kaya ng tubig ngayon. 18 pesos per cubic meters. 18 pesos per cubic meters yun. 18 pesos yun. Ibig sabihin, 1 cubic meters is isang drum yun. Hindi, isang galon yun. 1 cubic meters is, hindi, 1,000 hindi. Basta 1,000 1 cubic meter. 1 cubic centimeter, di ba? Ganun yun. 1 cubic centimeter. Kasi volume pinag-uusapan diyan eh. Yung volume kasi ang sinusukat yung laman nun, yung liquid, yung solid, liquid, gas, spirit, 'di ba? Spirit, 'di ba? Kasi do sa science, sa libro ng science, ayaw nilang banggitin yung spirit. Pero totoo yung spirit, ang espiritu daw sarili yun lang. Bakit sarili yun lang spirit? Spirit planet, 'di ba? May spirit planet diyan sa solar system na yan. Kahit nga do sa star system may mas maraming spirit planet diyan Ibig sabihin, yung mga patay na espiritu, mga patay na mga patay ng planeta. Kaya nga spirit planet tawag diyan. Ibig sabihin itong spirit planet kasi nito, yun yung sumabog na dati yan. Sumabog na yan. Siguro, mga liquid yan. Liquid planet, di ba? Ang liquid planet, yun yung Jupiter, gases yun gas. Jupiter, tsaka Saturn, gases planet yan. Gases planet. Jupiter, tsaka Saturn, gases planet yan. Gases. Ibig sabihin, pag hindi pwedeng pwede pumasok yung spaceship pero lulusot lang siya tapos lalabas. Wala siyang paglalapagan. Kaya nga gases planet kasi ang tawag dyan. Pag liquid planet, may lalapagan siya pero puro mga liquid. Lalapagan niya dyan. Liquid planet. Big sabihin liquid, kagaya ng, yung liquid planet, Jupiter, Mercury, yan, liquid Venus, yan, liquid planet yan. Ang solid planet naman, yung Earth, saka Mars lang, solid planet, yun. Tsaka, isama natin Pluto, solid planet yan, yung Pluto. Yun. Sa ilalim pala ng lupa, sa Pluto, puro mga metal pala yun. Puro mga metal. Sa Pluto, puro metal. Yung Mercury, Uranus, tapos Mercury, puro liquid planet kasi Mercury. Yun. Ito pag-uusapan kasi natin.
Yung pag nagpatawad ka, gagahan yung pakiramdam mo. Okay lang magalit ka. Porque na nagagalit ka, hindi ka marunong magpatawad. Hindi ganun. Kasi, pag nagagalit ka, yun yung imutok ng damdamin mo yan pag nagagalit. Pero kapag hindi ka nagpatawad, lahat ng bahagi ng katawan mo ay hindi sisigla. Kumbaga, mapapagaan yung konsensya mo. Tsaka yung ano mo. 'Di ba sabi sa Biblia, Biblia niyan. May katotohanan diyan sa Biblia niyan. Ang mabuting puso ay mabuting kagamutan. Pero yung puso, mabuting puso ay mabuting kagamutan, pero ang bagbag na diwa ay tumutuyon mga buto, di ba? Bagbag na diwa, di ba? Yung mga ano niyan. Ibig sabihin, kapag nagpatawad ka, maraming benepisyo matatanggap mo. Maraming benepisyo yan. Matatanggap mo. Minsan ang benepisyo matatanggap mo, yun yung magkakaroon ka ng kaginawahan pag meron kang benepisyo ka makatanggap. Yung mas maraming benepisyo makatanggap kapag nagpapatawad siya, tapos nagkukumbaba siya. Halimbawa, mas masarap pakiramdam kapag inaamin mo yung kasalanan mo. Mas masarap pakiramdam kapag tatanggapin mo sa sarili mo na pangit ka, korek ka, bobo ka, mahirap ka, yun. Mas masarap pakiramdam at tanggapin mo sa sarili mo. Sabihin mo sa akin, kurakot ako. Sige, tanggapin ko yung kurakot ako. Pero wala ako sa posisyon ng gobyerno. Kaya sabi ko lang sa'yo. Eto, sasabihin ko, ulitin ko naman sa'yo. Once na nanalo ka sa loto, hindi ang Diyos nagpanalo sa'yo. Si Satanas ang nagpanalo sa'yo. Si Satanas yan ang nagpanalo. Hindi ang Diyos nagpanalo sa'yo. Minsan kapag nagtataya ako sa loto, sabi ko, Panginoon Diyos, wag mo ako panalunin. Ito na lang yung katabi ko, panalunin mo. Oo, sabi ko, siguro ito kailangan niya tong pera. Ako gusto ko lang tumulong. Kaya nagtataya ako dito sa loto na ito. Yun. Minsan, pag tutulong ako, ang ginagawa ko, nagtataya ako ng loto. Pag tutulong ako, hindi ako tutulong pag magbibigay ako ng limos, tapos magse-selfie kami. Ito, tinulungan ko tong pulubin nito. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Ang paraan ng pagtulong ko, minsan tataya ako sa loto. Tataya ako sa loto yan. Yun ang paraan kung pagtumulong ako. O kaya, minsan, pag gusto, kasi, yun? Halimbawa, abuloy. Ibig sabihin, pag ako nag-abuloy, ito yung isipin ko na lang, ito, pambayad kong sa pagupo ko. Yun, pambayad ko yan. Yun, pambayad ko sa pagupo. Hindi ang pagtulong ko yan. Pangbayad ko yan. Pag ako nag-aabuloy. Pag ako nagtataya, doon ako tumutulong pag tumataya ako sa loto. Oo, totoo yan. Minsan nanalangin ako sa Diyos. Panginoon, padubayan mo ako sa pagtaya nito. Panginoon, wag mo ako panalunin dito sa loto nito. Ganun yun. Yan yung pinapanalangin ko sa Diyos. Kaya ganun. Yan ang pinapanalangin ko.
Kaya nga, ano eh, sabi ko sa sarili ko, yan yung ano, sabi ko lang, pag ako ay ano, pag ako nagtayo ng negosyo, halimbawa, nagtayo ako ng negosyo, ako na yung magbabayad ng ilaw, tsaka tubig ako na. Para mag-aana naman yung si Ate Virgie o kaya si Ate Madel. Yon, pag ako nagtayo ng negosyo. Ano man, kalenderya o kaya kahit sari-sari store lang. Tayo ako ng sari-sari store lang. Pwede na. Tapos, kalenderya. Ano, yung maglalagay ako dito. Tapos, may tindahan ako dyan. Yun ang ano, balak ko. Ang gagawin ko, yung kung paano akong ano, umutang sa bangko. Paano mag-utang sa bangko, kung ano yung mga requirements, yung mga ano. Ito sasabihin ko sa inyo. Yung pagluluto kasi ng sopas, hindi biro yan. Hindi yung pabara-bara, hindi kagaya ni Maricel, pabara-bara. Yung paggawa ng sopas, ginawa ni Maricel, ginawa niyang instant noodles. Ginawang instant noodles, ganun ang instant noodles eh. Halimbawa, kukuha siya ng 2 tasang tubig. Lalagay 2 tasang tubig. Tapos, yung pansit na ng noodles ilalagay doon, tapos pakukulo ng 3 minutes, yun. Tapos lalagyan ng seasoning, tapos haluin mo na. Pagkakulo, pwede mo nang kainin, yun. Kay Maricel ganun ginagawa eh. Yung pagluluto ng instant noodles, yung pagluluto ng sopas, ginawang instant noodles. Yung ginawa. Palalambutin yung yung macaroni. Tapos nilagyan na lang ng hotdog, nilagyan ng magic sarap o kaya ginisa mix. Yun ang ginawa ni Maricel. Kaya nga yung sopas niya hindi masarap. Kaya nga hindi masarap kasi hindi ka nagigisa. Yung ginisa mix sa magic sarap, hindi namang nakakasarap yun. Ang nakakasarap sa pagluluto kapag nagigisa ka. Halimbawa, ito ang pamamaraan ng pagluluto ng sopas. Una, palalambutin mo muna yung ulo ng manok. Pakuluin mo muna. Pagkatapos mo pakuluin yung ulo ng manok, palambutin, yun. Ilagay mo muna sa isang tabi. Tapos, kumuha ka ng kawali. Sibuyas, kamatis, diba? Tapos, lagyan mo ng asin. Asin lang, pwede ng asin. Kasi wala pang bechamel nung araw eh. Asin lang. Tapos, mantika. Gigisa mo na yan. Pag nagisa mo na yan, lagay mo na yung hotdog. Pag lagay mo ng hotdog, pagka naano mo ng hotdog, yung pinakulong mong ulo ng manok, ilagay mo na rin yung pinakulong ng ulo ng manok. Habang hinahalo-halo mo yan, kumuha ka ng malaking kaldero, tapos pakulo mo muna yung pasta. Yung pakulo mo ng pasta. Siguro mga 1 kilo o kaya kalahating kilo yung pasta na yan. Yun, lagay mo yan. Pasta. Pagkakulo ng pasta, yung tubig nun,
tapon mo yung tubig. Tapon mo yun, tubig. Ngayon yan. Pag natapon mo yung tubig na yun, pwede nang, ano yun. Siguro, pakulo mo muna yung, macaroni. Pakulungan mo na, tapos, yung pinakulo ng macaroni, tapon mo yun. Pinakulo ng macaroni. Yun. Tapos, at igit sa lahat, yung pinagisa, yun, pinagisa na hotdog, ulo ng manok, sibuyas, bawang, yun. Yung, na yun. Tapos, maglagay ka ng dalawang tubig. Lagyan mo na ng tubig. Panibagong tubig yan. Tapos, kalahati yun. Tapos, lagay ka ng evap. Dalawang evap. Kung Alaska man yan, o kaya, dalawang evap. Lagay mo. Tapos, yung pinagisa, lagay mo din dun. Yung pinagisa. Yun, pinagisa. Tapos, maglagay ka ng mantikilya. Yung isang plastic, mantikilya, ubos mo lahat yung mantikilya. Yun. O nga pala, may carrots pala yun. Lagyan mo ng carrots, yung pinaka nun, paano pala yun, yun eh. Pang dagdag ng lasa yun, ng carrots. Tapos, maglagay ka rin ng repolyo, yun. Kay Maricel, wala eh. Ni isang gulay, walang gulay. Dapat may gulay yung sopas. Maricel nga, walang lang, hotdog lang. Kay Maricel, hotdog lang. Walang laman, walang gulay, walang carrots. Carrots lang, tsaka repolyo lang eh. Doon sa sopas, yun. Nung nagluto sila Gerard ng sopas, masarap. Sobrang sarap. May gulay, may hotdog, may repolyo, tapos may carrots, tapos ang higit sa lahat, merong meatballs. Nakalagay dun sa meatballs. Tapos may lehek na manok pala yun eh. Meron din lehek ng manok. Yun, nilalagay dun. Kay Maricel, yung iba eh. Isang ibab lang, tsaka ibab, pasta, tsaka yung lang, hotdog lang, yun lang. Kaya nga walang kalasa-lasa yung sopas niya. Kasi, tinan mo, nung nandun ako, yung sopas niya, alos hindi mabawasan yung sopas. Paano kasi? Kulang ang Ricardo. Oo, kulang ang Ricardo. Walang carrots, walang repolyo, di ba? Lahat tinipid ni Maricel. Paano yun? Kahit yung pansit niya, walang Ricardo, walang repolyo, walang carrots. Yung carrots, talagang pampalasa talaga yung carrots. Kahit mahal yan. Kasi mahal kasing carrots ngayon eh. Ang isang ganito, 25 yun. Kung bibili ka ng 1/4 na carrots, 85. 1/4, 85. Siguro, apat na peraso yun. Yung carrots na yun. Kaya ganun. Kapag ako nagluluto, minsan, i-check ko muna pag ako nagluluto. Sa susunod, kapag nagtayo ako ng negosyo, yun. Una, sopas mo muna ako. Pangalawa, champurado. Pangatlo, pansit. Diba? Pangapat, palabok. Yun. Tapos, panlima, carbonara. Banatan ko na rin. Yun, carbonara. Yun. Tapos, magtitinda ako ng lumpia. Tapos, lugaw. Yun, marami akong ititinda niyan. Kaya lang, yung pwesto ang kailangan dyan. Pwesto. Diba? Yung pwesto niya. Yan ang pag ako nagtatayo ng negosyo, una, ipapalakad ko muna yan.
Halimbawa, ipapalakad ko. Halimbawa, karinderya, yun. Ipapalakad ko. Yung yun ang talagang mapapalakad ko yun. Tapos, ito. Yan si Calvo. Minsan natutuwa ako sa kanya sa ginagawa niya. Kunya, maliligo yan, aalis. Akala ko aalis. Yung pala, dyan lang pala sa kwarto niya. Yun si Calvo. Hindi umaalis yan. Hindi lumabas nga. Ayaw eh. Ayaw lumabas yan si Calvo na yun eh. Oo, napapansin ko. Tapos kunyari, alis, pupunta. Kakaldaduan yung harap, tapos pupunta sa may kusina. Tama-tama, bukas sa kusina. Pintuan dun. Yun, yung mga na yun. Marami akong nalalaman ng kasinungalingan. Ay, yun ang pinaka-ayoko. Yung kasinungalingan. Minsan, pag ang bata, para makapagsinungaling ka sa anak mo, para inumin yung gamot. Halimbawa, ang gamot, mapait yung gamot. Kasi, inuubo yung anak mo. Diba? Diba, sasabihin mo sa anak mo, anak, inumin mo to, anak. Masarap to. Masarap to. Sabi, bakit mapait? Yung mapait daw. Hindi, masarap yan. Matamis yan. Ganun talaga. Ayun, kasi alos lahat ng mga gamot dati, puro mga mapapait yung mga gamot. Sabi ko, nung natuklasan ko yan, bakit mas masama pag mga matatamis na pagkain? Bakit matamis ang pagkain ang masama sa katawan kaysa mapait? Ibig sabihin, dito sa mundo nito, kailangan, 'di ba? Pag bagong panganak ka, 'di ba? Bagong panganak ka. Ang ginagawa mo, umiyak, yung bagong panganak ka nun. Yun ang napapansin ko. Sarili ko, yun. Kasi ako meron akong na nangyayari sa aking buhay. Sa aking sabihin natin sa aking pag-uugali. Sabi ko sa sarili ko, ako ba ay nagsisinungaling dito sa nagsasalita dito? Nagsisinungaling ba ako? Sabi ko sa sarili ko, nagsisinungaling ako. O sige, nagsisinungaling ako. Para kasi siguro, di ko alam kung totoo yung sinasabi kong mga na yan. Kung totoo sinasabi ko. Yun. Basta maging tapat kasi tayo, maging tapat. Sabi ko, magpapahugas sa akin ng plato. Bukas babayaran niya ako. Nung bukas, wala. Hindi ako binayaran. Pinabayaan ko na lang. Hindi na lang ako lagi pumupunta-punta. Yun na nangyayari. Kaya nga, doon na lang talaga ang matutuklasan. Hindi na ako laging hindi na ako laging pumupunta dyan. Kaya sasabi ko, pag ganyan, doon ko matutuklasan ang ating nalalaman. Siguro ngayon ay nag-aalmusal ka dyan, okay na nangangalian ka dyan, o kaya na nag-aapunan ka dyan. Yan ba, ang kinakain mo ba ay masarap? O kaya yung kinakain mo ay pinaghirapan mo? O kaya yung kinakain mo,
O ninanakaw mo lang yung kinakain mo. O kaya hindi ka nagpapasalamat pag meron nagbibigay sa'yo. Dapat, ang higit sa lahat, nagpapasalamat tayo kapag meron nagbibigay sa atin. Sabi mo, salamat sa'yo. Kung di dahil sa'yo, wala akong kakainin, di ba? Yun. Dapat magpapasalamat tayo kapag meron nagbibigay sa atin. Hindi pwede, wag tayong mayabang. Porque na meron nagbibigay sa atin, nagyayabang na tayo. Hindi pwede ganun. Ako, iniisip ko yun eh. Sabi ko, ako ba ay inaabuso ko ba yung nagbibigay sa akin? Inaabuso ko ba yung nagbibigay sa akin? Yun, sabi ko. Sabi ko sa sarili ko. Yun. Ako, kapag ako ay tumanggap ng pangangailangan ko, sabi ko, iniisip ko muna yan para kahit sabihin mo kamag-anak mo, magpasalamat ka pa rin. Kahit hindi, porket, magpapasalamat ka magpapasalamat ka lang sa hindi mo kamag-anak, hindi pwede yun. Kahit kamag-anak mo yan, magpasalamat ka rin. Kahit nanay mo yan, magpasalamat ka pa rin. Sabi mo, Ma, salamat po. Pa, salamat po. Lo, salamat po. La, salamat po. Yun, sabi mo, salamat. Diba? Salamat din. Yun yung magpasalamat lang tayo, yung nagbibigay sa atin. Si Joseph hindi. Kahit si Mary, hindi niya pinagpapasalamat eh. Meron mo, ang di niya alam, si Mary ang gumagastos diyan sa bahay. Oo. Si Mary ang gumagastos. Madalas si Mary. Yung tita niya, umaasa na lang sa padala ng ang anak niya sa Canada. Yung tita niya, halos hindi na nagtatrabaho yung tita niya. Tumatanggap lang ang tita niya sa DSWD kasi volunteer lang pala yung tita niya. Yung Tito Jerry niya, nagbibigay din. Pag kumikita yung Tito Jerry niya, nagbibigay din. Tapos sabi ni Joseph, hindi daw nagbibigay si Tito Jerry niya. Hindi, mali ka dyan, Joseph. Baka ikaw, hindi ka nagbibigay kasi ayaw mo magtrabaho. Tapos gusto mo magtrabaho. Akala ko gusto mo magtrabaho. Bakit ayaw mo mag-apply dyan? Sa bakery. Nangangailangan ng trabahador dyan. Diba, Joseph? Nangangailangan ng trabahador dyan. Ayan ang sinasabi ko pag ganyan. Dapat ikaw, Joseph, mo, sa ibang tao ka lang nagpapasalamat, pero sa pamilya mo hindi. Ako nagpapasalamat ako kay Auntie Bergie, sa nanay ko, sa tatay ko, yun. Kahit sabihin mong walang binigay sa akin ng tatay ko, magpapasalamat pa rin ako sa kanya. Oo, totoo yun. Magpapasalamat pa rin ako sa kanya. Kahit walang maibigay sa akin ng tatay ko, magpapasalamat ako sa kanya. Sabi ko, Tay, salamat sa'yo. Ayun. Ano sabi mo? Wala ko na ibibigay sa akin. Meron. Wala mo. Ano yun? Meron ka na ibigay sa akin. Meron. Yun na lagi kong pagpapasalamat ko sa iyo. Meron yun. Kahit hindi ikaw nagpaaral sa akin, kahit hindi ikaw nag-alaga sa akin, pero magpapasalamat pa rin ako sa iyo. Kundi dahil sa iyo, wala ako dito sa mundo neto. Yun ang the best yun.
Eh si Joseph hindi. Oo, kahit yung nanay niya, tinatakwin niya eh, yung Joseph na yun eh. Pero, yung insurance na ng nanay niya, sa kanya binibigay. Yung insurance, nanay niya, hindi pinag-aate sa kanilang dalawa. Diba, 1,000 kada buwan, binibigay kay Joseph, kada buwan yun. Pero kay Mary, hindi. Kay Joseph lang yung pinangalan. Oo, dapat, di ba, dapat di ba, dalawa sila magkapatid. Dapat hati sila dapat dyan. Hati sila dapat. Kung 1,000 kada buwan, ang natatanggap ni Joseph, dapat 500 kay Joseph, 500 kay Mary. Yun. Yun dapat. Di ba may kasabihan, ating kapatid. Di ba? Ating kapatid yan. Di ba maghahati dapat yan? Halimbawa, ako lang binibigay, ako lang panganay, hindi pwede. Porque ako lang panganay, ako lang bibigyan ng mana, hindi pwede. Ang gusto ko, pag-aati-hati kami mga kapatid. Hindi pwede yan. Hindi pwede ako lang mamanahan. Hindi pwede yan. Sabi ko, attorney, baguhin mo yan. Sabi ko, baguhin mo yung attorney. Naawa ako sa ano ko eh, sa kapatid ko eh. Halimbawa, mga kapatid ko, 5, bali 6 kami. Hati-hati kami niyan. Hindi pwede ako lang mabibigyan. Hindi pwede. Hindi pwede yan, kahit ganyan. Hindi pwede. Wag niyo akong tataasan. Porkit na panganay ako, sabi ko. Attorney, baguhin mo yung attorney. Sino nagbago niyan? Yung papa mo. Ay, sabi. Nakalagay sa last will of testament. Sige, attorney, baguhin natin yan. Ano kaya ang requirements para mabago natin yung last will of testament? Ayoko ako lang magmamana. Ako lang. Hindi pwede. Gusto ko maghahati-hati kami. Yun eh. Napinanood ko sa pinakinggan ko sa radyo. Inayos niya yung lahat ng mana. Nagtataka ako, bakit lahat ng mana sa panganay? Pero sa mga kapatid niya, walang matanggap. Mabuti itong panganay na ito, mabait. Inayos niya, yung nakalagay doon sa last will of testament, binago niya. Binago niya para mag-hati-hati sila ng mana. Kaya ganun. Kaya nga sasabi ko, akala niya, magkapatid sila. Ang hindi niya alam, mag-ama pala sila. Kaya galit na galit yung tinuturing niyang kapatid. Yung tinuturing niyang kapatid, anak niya pala yun. Yun. Kaya 16. Kaya 16 na taon ang tanda niya. Ang tanda sa kanya. Yun. Wag mag-uustili ka. Huwag ka magalit sa ano mo. Sa kuya mo. Huwag ka magalit. Hindi niya alam. Akala niya kuya niya talaga. Pero, yung pala, tatay niya pala yun. Tatay niya. Yun yung sabi ko pag ganyan. Tatay niya pala yun. Minsan natutuwa ako sa mga napapakinggan kong drama eh. Kasi yung iba, porque na nakikinig sa drama, nakukurik daw. Nababaliw daw. Tapos, pang-emo daw yung pag nakakinig ka na ng drama. Yun. Kaya sabi. Kaya nga masasabi ko sa inyo. Itong kuya ko. Halimbawa, nung nandito yung kuya ko, sige, sabi ng kuya ko, Dominic, ano ba pinagagawa mo sa cellphone ko, Dominic? Sabi sa akin,
Kahit na sa kabilang buhay na yun eh. Yung kuya ko eh, anong pinagsasabi mo? Ginawa mo pa yung vlogger yung cellphone ko. Nung nabubuhay ako, hindi ko ginagawa yan. Ang ginagawa ko, maglaro, mag-chat lang, tawag. Sabi, samantala ikaw, nagba-vlogger ka dyan. Oo, sabi ko sa... Alam mo ba, Dominic, hindi ko nagagawa nung nabubuhay ako. Ang ginagawa ko, maglaro, mag-chat lang, yun lang. Tawag lang sa cellphone ko. Ikaw nagagawa mo lahat yan. Sabi sa akin ng kuya ko, kahit na sa kabilang buhay siya, sa kabilang buhay siya. Alam mo ba, Dominic, bilib ako sa'yo. Ang dami mong pamamaraan dyan sa cellphone ko dyan. Ang dami mo niyang pamamaraan dyan. Nagrararo ka, tapos nagba-vlogger ka dyan. Ayun, sabi dyan. Tapos, minsan napapakinggan kita dyan abang nagsasalita ka dyan sa harap ng cellphone ko. Diba? Nagsasalita ka dyan. Alam mo ba, Kuya Dennis? Pag nagsasalita ako dito sa cellphone nito, para tayo nag-uusap dito sa cellphone nito. Nag-uusap tayo dito, Kuya Dennis. Kaya nga kung minsan, mas nararamdaman ko yung pati yung gamit mo, yun. Nasa akin yung gamit mo, Kuya Dennis. Kuya Dennis, huwag ka mag-alala, ingatan ko yung gamit ko. Oo, ingatan ko. Kahit nga yung cellphone nga binigay mo nga sa akin, hindi ko dinadala eh. Minsan pag lobat yung isa kong cellphone, wala akong dalang, ni isang cellphone, wala akong dala. Wala akong dalang cellphone. Wala. Nagtitiis ako, wala akong cellphone. Pero yung cellphone ng kuya ko, binigay sa akin, hindi ko dinadala. Hindi ko dinadala doon. Minsan nga, pag ganyan. Minsan nga, tinatamad ako pumasok eh. Magkano lang ang binibigay sa akin? 100, o kaya 50, bali 150 lang. Kinsinas katapos, bali 300 lang. Parang kulang din. Kahit yung pangkain lang, kulang na rin eh. Sa isang araw, 100. Kahit sabihin mo 100. Halimbawa, kung yung ulam pa lang, mahal na, ulam pa lang, di ba? Sa isang araw. Sige, palagay natin, libre ang pagkain doon. Minsan, nahiyari na ako kay Lila Maricar eh. Lagi na, si Smile, nandiyan na si Smile. Siguro nagtatanong si Maricar. Kaya ganyan, si Maricar na yan. Dati si Maricar, lagi kong kinainisan niya nung nabubuhay pa si Ate Mayet. Nung nabubuhay pa si Ate Mayet niyan, kinainisan ko si Maricar niyan. Dati. Pag nagkakataon ng minsan nagbumuni-muni ako eh. 'Di ba? Yung magkaroon ka ng relasyon ay nakakaboring. Totoo 'yan. Kung sa iba hindi nakakaboring, nakaka-excite. Pero sa akin, kapag nagkaroon ka ng relasyon, nakakaboring. Minsan lulukuhin ka pa. Ni girlfriend, boyfriend, bakla. Minsan, ang kirelasyon ko, girlfriend, boyfriend, bakla. Pareho silang manluloko. Babae, lalaki, bakla. Pareho silang manluloko, sa totoo lang. Manluloko silang lahat. Alos lahat,
para ka nagtatakbo ng pera. Ang desisyon ko, di bali, mag-alaga na lang ako ng hayop, ng aso ko. Buti dumating si Snow White. Yun, yung aso ko, si Snow White. Ito si Snow White, oh. Oh, dumating siya. 3 taon na. Si Snow White. Wala na, hindi na ako naghahanap ng karelasyon, yung dating app. Hindi ako gumagamit ng dating app, putang ina yan. Dating app yan. Manluloko yan eh. Data app. Manluloko yan. Sa totoo lang, manluloko yan. Kaya di ako gumagamit-gamit yan, putang ina yan. Gago yan. Manluloko, ang dami scammer dyan. Kailangan baguhin mo sarili mo. Hindi kasama ka rin sa panluloko. Ako ayaw kong gawin yan. Yung lulukuhin ko yung kapwa ko. Kasi nasasaktan kasi ako eh. Kapag nakaloko ako ng tao, nasasaktan ako. Sa totoo lang. Nasasaktan ako. Kaya ayaw kong gawin yun. Yung babaguhin kong edad ko, dapat ang edad ko nasa 21, tapos kailangan mayaman ako. Ay, ayaw kong gawin yun. Pag ginawa ko yun, nasasaktan yung damdamin ko. Kapag nanloko ako ng tao, kaya ganun. Nasasaktan yung damdamin ko talaga. Sa totoo lang. Nasasaktan ako. Sa totoo lang. Nasasaktan ako. Kaya nga ito, dating app na yan, putang ina yan. Yan dating app na yan, putang ina yan. Gago yan. Kaya sasabi ko lang sa kanila. Kaya nga, ayoko manloko ng tao. Ayoko. Kahit minsan, ayoko manloko ng tao. Lalo-lalo na pagdating sa pag nagtayo ko ng karinderya, ayoko manloko ng tao. Halimbawa, tatayo ka karinderya. Halimbawa, pag buy 2, take 1. Oh, sige, buy 2, take 1. Pag bumili ka ng 2, may libre kang isa. Halimbawa, kahit sabi mo sopas, pag 2 sopas ang binili mo, meron kang libreng isa. Yun. Ibig sabihin, 3 sopas ng dala niya. Yun. Kaya ganun. Yan ang gagawin ko. Diba? Yun ang balak ko pag nagtaya ko ng kalenderya. Yung kainan. Sa umaga, kahit sa kainan. Tapos, sagag. Yung sagag na yun. Pag-aaralan ko yung kung paano, yung yung sagag lang, madali lang yung sagag eh. Pero hindi yung kailangan meron na akong star margarine o kaya mantikilya. Oo. Dapat ang mantika ko, dapat mantikilya. Lagay ko mantikilya. Oo, yun. Mantikilya. Sabi, ang sarap nito ah. Yun. Yung sagag kahit sa umaga, may hotdog, itlog, yun. Sa itlog pa lang, kailangan sanay na rin ako magluto ng itlog, hotdog, yun. Para matalo ko yan si Maricel na yan. Akala ko, nung sabi daw, Dominic, sabi ni paring Bas, Dominic, sa Biyernes, punta ka na doon, Biyernes. Balik ka uli. Nung pumunta ako sa Biyernes, ano sabi sa akin ni Maricel? Dominic, inugasan ko na lang ng wala ka na ugasin. Wala na. Diba? Yan, diba? Yun. Nawawbali ako. Kaya ganyan. Eto naman, pumunta ako kay Kuya Bas. Kay paring Bas. Sabi, Dominic, nandiyan na, si Lian. Tinutulungan kami niyan. Pagdating sa eskwela, siya nang nagugas. Yan, di ba? Yan ang sabi ko, pag ganyan. Akala ko papabalikin nyo ako, yung pala, hindi.
nga sila. Ito, higit sa lahat, ito si Noe. Pagkakaya si Noe, si Maricel, walang palag si Maricel, walang palag. Kaya ganyan, walang palag yan si Maricel. Alam ba, kukuha na siya ng paper plate, tapos kukuha siya ng kanin. Kahit anong ulam niya, kukunin niya. Yan si Noe yan. Kaya pala ito si Maricel. Kaya pala, pinapayagan niyang kumuha ng pagkain dyan. Kasi, merong kailangan pala langisan niya si Noe. Ito si Noe kasi, meron siyang kakilala sa gobyerno. May kakilala yan sa gobyerno yan. Yan si Noe yan. Kaya pinapayagan niyang kumuha ng pagkain dyan. Kahit masarap, kumuha ng pagkain dyan. Tingnan mo, hindi sila nagluluto ng manok. Sabi ko, pabili, may manok kayo dyan? Wala. Binili ko hotdog lang. Hindi ako bumili ng pansit. Naku, wala na makalasa-lasa. Tingnan mo yung pansit niya. Ni repolyo nga, wala. Repolyo. May laman nga, pero yung ang tanong, malasa ba yung laman? Pati yung laman nga, hindi malasa Parang tinapal-tapal lang, parang napkin Parang napkin lang, pinagtapal-tapal lang ang ginagawa nila Maricel. Tapos yung sopas, ginawang instant noodles. Walang pagigisa nang nangyayari. Pag ganyan. Sabi ko, pag ganyan, wala na. Kaya dito natin matatapos ang ating pag-uusapan. Yan si Noe. Nakikita ko yan si Noe kumakain dyan. Kunyari, sisingilin. Hindi niya sisingilin niya si Noe. Anytime pwede kumain niya si Noe dyan. Sabi ko kay Noe, ang sarap ng libre, no? Sarap ng libre. Sarap. Sarap ng libre. Yan, sabi ko, sarap ng libre. Ako nga, pinaghihirapan ko lahat Yan yung pinaghihirapan ko. Baka maya-maya, balik naman ako kay Kuya Oka. Sabi sa akin ni Kuya Oka, smile, no time no see. Sabi daw, no time no see daw. Ganun na lang sinamahan ko sa City Hall. Sabi ko, sinamahan ko. Doon pala wala nang palag si Kuya Oka nun. Wala nang palag yun. Kaya nga, mapapansin natin. Ito sasabihin ko sa iyo. Huwag mo pupuriin yung sarili mo. Yung tumutulong ka. Okay lang ipagmalaki mo, marami kang pinatay na tao. Okay lang yun. Yun, okay lang yun. Wag mong ipagmamalaki yung tumutulong ka, mabait ka, gwapo ka, maganda ka, yun. Wag mong ipagmamalaki yun. Masama yun. Kasi mapangimbabaw na yun. O kaya, nagyayabang kasi, mapangimbabaw, kayabangan, yun. Kasi, ugali kasi na mga kambing yun. Ayaw ng Panginoon ni Kristo ng mayabang Yung mapangimbabaw, ayaw ng Panginoon ni Kristo yun. Ayaw niya. Kaya dito nating puputulin ating pag-uusapan. Goodbye sa inyong lahat. Ayun. Ingatan ang yung ating sarili. Kung maaari lang magpa-check up kayo. Wag tayo mahinayang sa pera. Yung magbisyo ka, yung bumili ka ng alak Pag bumili kang alak, hindi ka nahinayang. Pag bumili ka ng Yosef, hindi ka nahinayang. Pag bumili ka ng shabu, hindi ka nahinayang. Pero kapag nagpa-check up ka, doon ka nahinayang, ano yun? Yun ang sasabi ko. Kaya wag nating pababayaan yung ang ating kalusugan. Goodbye sa inyong lahat dyan.
Ingat kayo sa iyong sariling pagpapasya. Tingnan mo, kapag namatay ka, si Satanas, doon nalalayo si Satanas. Hindi totoo, kapag namatay ka, kapag masama ka, kukunin ni Satanas yung kaluluwa mo. Hindi totoo yun. Wala katotohanan yun. Nakit kukunin ni Satanas yung kaluluwa. Tapos, yung may kawit. Tapos, may talukbong na kulay itim. Si Satanas, kagagawan kasi ng putang inang reliyon yun eh. Oo. Ito sasabihin ko sa iyo. 'Di ba totoo sa Biblia? Buti nga sa Biblia totoo. Ito. Mas maigi ang kamatayan kaysa kapanganakan. Ibig sabihin, kapag namatay ka, si Satanas ay lalayo sa'yo. Lalayo sa'yo yan. Tingnan mo, abang merong pinapanganak na tao dito sa mundo nito, naghahabang yan si Satanas. Bawat pinapanganak dito sa mundo, naghahabang si Satanas. Tuwang-tuwa si Satanas. Kaya sa kanta, isinilang ka sa mundo nito, laking tuwa ni Satanas. Hindi magulang eh. Laking tuwa ni Satanas eh. Tapos, kapag namatay ka, nadidismaya si Satanas. Nadidismaya siya. Nalulungkot si Satanas kapag namatay yung katawang lupa mo. Ganon yun. Tinan mo ngayon, ang kuya ko ngayon. Namatay yung katawang lupa niya. Kapag nilapitan ng kuya ko yan si Satanas. Si Satanas naman, tumatakbo naman, palayo ng palayo sa kuya ko. Oo. Natatakot si Satanas sa kuya ko. Natatakot si Satanas. Ito, sasabihin ko sa iyo, kapag namatay yung katawang lupa mo, si Satanas ay lalayo sa iyo. Ito, mga kababayan. Sino hindi natatakot mamatay? Sino? Yon. Kapag hindi ka natatakot mamatay, ibig sabihin, nilalabanan mo si Satanas. Ayaw mong gawain ni Satanas. Ayaw mo kay Satanas. Kapag hindi ka natatakot mamatay. Once na natatakot ka mamatay, ibig sabihin, takot ka kay Satanas. Iniibig mo si Satanas kapag takot ka mamatay. Totoo yan. Ditong natatapos ang ating pag-uusapan. Goodbye sa inyong lahat dyan. Ingatan kayong sarili nyo pagpapasya.